Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong balita ng Bilyonaryo News Channel na kung saan ang title nila is binasag ang pagkukunwari ng BBM admin. Pinagmamayabang ng administrasyon na lumalakas daw ang ekonomiya. Pilipinas daw ang second fastest growing economy in Asia. Kung ano-ano na lang ang pinapalabas. Kaya lang ito, World Bank na ang nagsalita. Ang payag ng World Bank is humihina ang ekonomiya ng Pilipinas. So, kanino tayo maniniwala? Ang mga pronouncement ni Auntie Claire Castro o ang World Bank? Okay, pakinggan natin itong balita, Bilyonaryo News Channel by Corina Sanchez. Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Philippines has reported robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services, and given the export story, we see a deceleration in industry. Manufacturing has, of course, been affected by the global policy uncertainties. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So that's our expectation, is that the government is committed to implementing its budget and its medium-term fiscal framework. And over the medium term, as I mentioned, the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space. Hindi rin ligtas ang bansa sa banta ng tariffs. Binigyang pansin ng World Bank ang 90-day pause sa tariff hike ni US President Trump. Banta ito sa investments at exports ng Pilipinas. Ang rekomendasyon ng World Bank, the optimal response for the Philippines and for other countries is actually to double down on domestic reforms, reducing investment costs at home. So this is an opportunity for the Philippines to focus on doubling down on domestic reforms. Payo pa ng World Bank, tuloy-tuloy lang din sa paglalagda ng mga regional trade agreements upang maibsan ang mga risk sa kalakalan. Binasag ng World Bank ang rosy. Yun na. World Bank na ito second, malala ko nung kampanyahan pa bago mag-eleksyon nung May 12, mga last second to the last rally. Sabi ng Pangulo, humingi ako ng paumanhin sa inyo dahil magmamayabang ako. Sabi niya, dahil ang Pilipinas, ang second fastest growing economy in Asia. Yun ang kanilang narrative paulit-ulit. O ngayon, nagsalita ang World Bank. Nabulilyaso sila na nabuking ang pagkukunwari dahil ang economic growth target ng Pilipinas for 2025, 2026, and 2027 mas mababa kaysa yung economic target, mga 6% something. Ang actual lang is nasa 5.2, 5.3. Kaya sa 2027 pa daw, mag-i-expect ang World Bank na medyo lalago ng kaunti ang ekonomiya ng Pilipinas. Yun, problema, paglago ng ekonomiya. Pangalawa, yung fiscal deficit.
malayong mas marami ang ginagastos ng gobyerno kaysa sa iyong income. So anong mangyari nun? Kung mas malaki yung gastos, nagkakaroon ng budget deficit. Yun, mangutang ng mangutang. Kaya, ang legacy ng administrasyong ito, utang. Utang lang ng utang. Baka nga daw sa 2028, aabot na ng 20 trillion ang utang natin eh. Ngayon, 16.7 trillion nata. So ano ba? Yun, yung tariff na ipapataw ng US, makakaapekto sa export natin at saka, ano pa ito? Investments. Foreign direct investments. Lalo na, sinamahan pa ng political instability dahil ang inuuna nila ang priority impeachment. So, kakagulo sa politika, impeachment. PRRD, dating presidente, pinadala, kinidnap, pinadala sa only in the Philippines. So, nasaan na ngayon yung investors' confidence, yung mga ganyang nangyayari? Tapos, magmamayabang pa na second. So, salamat din dito sa Bilyonaryo News Channel. Kasi yung mga ganitong balita, hindi na ibinabalita sa sa other mainstream media. Believe ako dito sa Bilyonaryo News Channel. Katulad yan sa Net25, ano pa, of course, SMNI, sa print media naman, yung Daily Tribune. So at least, mayroon pa tayong konting mainstream media na naglalahad ng katotohanan. Okay? Magbasa tayo sa mga comments. Lee Palm, sabi, sana yung fastest growing economy, Mr. President. Hindi naman fastest. Second fastest growing sinasabi. Reynaldo Hang Dolor, sabi dito, fake news yan, di ba, Auntie Claire? Step down, when it rain, it pours. Auntie Claire, ibalita mo na yan. Ay, wag, fake news yan. Ano kayang reaksyon ni Auntie Claire dito? Sabi niya, ay, fake news yan. Anyway, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pangtulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero, libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang yero nga ipanghatag sa mga taong kadtong mga daot na ilang balay. Sumuna ni si Angkol ang natagaan. O kini si Angkol, dalo na niya padulong sa iyang